Okay lang ba mag-shave ng eyebrows, magbawas? I've seen so many apostolic women na nagsishave ng kilay. I want to know your stand. Again, I will only share my view. I'm not your pastor. Timbangin niyo po lahat ng aking sasabihin. But obey your pastor, obey the leading of the Spirit to you, the way you understand the Scripture. Yun po ang sundin niyo, okay? Dahil ang mga questions like this ay wala pong direct answer in the Bible. Ang long hair for women, I may direct answer in the Bible. Ang short hair for men, I may direct answer in the Bible. Ang makeup, sabi ng Bible regarding that, I may answer. Jewelry, ornaments, they had all direct answer from the Bible. Pero pagdating sa plucking of eyebrows or things like facial hair, ang sagot dito is more on a case-to-case basis. First of all, I want to say that we must not quickly judge a person because they trim their eyebrows, okay? Dahil meron pong iba't ibang mga cases. May mga Christians na they fill their eyebrows with, pencil. Dahil no unbelievers sila, they used to pluck their eyebrows all the time. And sometimes, na over-plucking na eyebrows can affect yung pagtubo ulit ng yung buhok. It could damage hair follicles, pwedeng lumipis, at may iba naman ay may infection. So, gumagamit na lang sila ng lapis to fill it because their eyebrows were damaged when they have not yet come to Christ. So, hindi lahat ng Christians na nagtitrim or nagsishave ng eyebrows ay ginagawa yun for aesthetic purposes. Some had serious conditions. May iba because of their, mistakes before, overplucking. May iba naman ay hormonal imbalances. May iba naman nutritional deficiencies. May iba certain medical conditions. So, yun ang mga Christians na hindi nyo pa na-try na mag-trim, mag-shave na inyong eyebrows. Medically speaking, ang plucking of eyebrows could be dangerous, medically speaking. Just allow it to replenish itself naturally. According sa study, tutubo yan, magre-replenish yan within 3 to 4 months of cycle. So, hindi mo siya kailangan bunot-bunutin. Huwag mo lang itry kasi pwedeng mag-damage, magkaroon ng infection at pwedeng hindi na siya tumubo ulit. So, medically speaking, hindi siya beneficial. I will answer the question with a question. The question is, okay lang ba mag-shave ng eyebrows? My answer is, ano ba ang motibo mo? It's the motive. What is your motive for doing it? Remember, God will not only judge us by our actions, but He will judge our motives as well. Bakit mo sinave yung eyebrows mo? Is that a health issue or do you have some medical condition? But if you want to shave your eyebrows dahil lang nakita mo sa isang artista, nakita mo sa isang K-pop artist, or napanood mo sa isang beauty pageant na parang ang ganda gawin yun, that's the danger, okay? Now, nasa kategory ka na tinatawag na pride of life. There's nothing wrong if you want to be beautiful, to be attractive, to dress well. Wala pong problema doon. But we as a Christians, we must be beautiful in a biblical way, in a godly way, in a modest way, in a holy way. We are not embracing the worldly concept and definition of beauty. Okay, we don't adopt that. Ang beauty sa mundo ay nakasenter sa pride, sa seduction, sa narcissism, sa ego, yung obsession for validation. Yun po ang worldly concept ng beauty. In Proverbs 31:30, malinaw daw sinabi, charm is deceitful, beauty is vain. That's the worldly beauty. Ang totoong Christian na ang kanyang focus ay ang eternal things, ang kanyang focus ay ang glory ng Panginoon,
ang kanyang focus ay ang kanyang relationship sa Panginoon, you don't spend too much time sa physical attractiveness, kundi ang mas desire mo ay yung sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4 ay yung tinatawag na unfading beauty. The unfading beauty. This flesh, they will perish, right? Ito ay talagang tadhana na mabulok, kumulubot, pumangit. Pero tayo sa Christians, we focus in the unfading beauty. And that is the inward man, our heart. The beauty that pleases God, yun po ang ating focus. So kung gusto mo mag-shave ng iyong eyebrows, pa-evaluate mo ang sarili mo sa Panginoon, pa-evaluate mo yung motives mo sa Panginoon, ask advice to your pastor, to your spiritual leader, search the scripture and ask the leading of the Spirit kung ito ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. So it all dives down into motives. Okay? I hope that helps. Godspeed.